Ipagpalagay natin mga kapatid, si Duterte ay makulong na magiging guilty sa kanyang EJK. Ayon sa kanila, ito ang mga allegations. Ang mga Duterte ay babagsak. Kasi ayon sa isang senador na ito, ganito. I trust that we in Akbayan, together with our allies around the world, can rally more voices and put even more pressure behind the push to make Duterte and his acolytes accountable for their crimes against humanity, for their sins against the most vulnerable Filipino people. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Ano naman ang mapapala natin? Tayong ordinaryong mga mamamayan, wala, di ba? Kahit ikulong pa ang mga taong ito, patayin man ito, o kaya ibagsak man ito, wala tayong mapapala nito. Pero sila, of course, meron. Ang mga taong ganid, gutom, uhaw na uhaw sa kapangyarihan at sa pera ng bayan. Alam na natin kung sino mga ito, mga kapatid. Di na kailangan banggitin. Kaya kahit ano pang mga sarswela-sarswela nila dyan, mangkukunwari na kunwari sila ay merong pag-ibig sa bayan. Meron silang concern sa bayan. Nasaan ang concern dyan? Kasi kung concern sila, yan ay hindi talaga nila trabaho. Yan ay kakasuhan nila. Halimbawa, si Duterte, Digong, private citizen na ito. Dapat kasuhan nila ngayon kasi pagka nagiging senador na yan, lalo ngayong magkaloko-loko kayo. Kaya lang mukhang late na rin. Dapat talaga kung gusto ninyo itong gawin, ginawa niyan na ninyo ito noon. Kaya itong mga sinasabi ninyong, ano yun? Yung mga gawa niya noon na hindi tama. Dapat noon pa nagsalita na kayo. Sabihin ninyo, meron kasi parliamentary courtesy o respeto sa bawat branch ng government, palusot na lang ito. Kasi kung totoong talagang meron kayong nakita na hindi tama, noon pa nagsalita na kayo. Kaya lang, hindi nyo talaga rin gagawin ito. Dahil sa mga panahon, kung sinong nakaupo diyan na may power, kakapit kayo, kapit tuko. Ito ang mga tao talaga na hindi natin mapagkatiwalaan. Ano ngayon kung makulong? Dapat sana ang pinaghahandaan natin ay kung ano ang mangyayari sa atin the next years na darating. Unang-una itong global warming. Ang mundo hindi na maintindihan. Ngayon, ang ating food supply, dependent tayo sa labas, dependent tayo sa lahat ng bagay. Paano tayo kung halimbawa ang ibang mga bansa kung saan tayo nag-i-import ng bigas at pagkain ay sila ay ayaw na ring magbigay sa atin. Ayaw na nilang mag-supply kasi sa kanila pa lang kulang na ito. Anong mangyayari sa atin kaya? Pinaghahandaan ba nila ito? Ito dapat ang paghahandaan. Kasi yung mga iyan, trabaho na ng judiciary ito. Ang dapat ninyong pag-aralan, hindi lang paggawa ng legislation. Dapat extra mile, out of the box, ang gagawin ng ating nasa gobyerno, itong sa Congress natin, upper and lower house. Dapat gagawa kayo ng paraan na kung saan itong korupsyon. Kasi ang pera ng Pilipinas, malaki naman. At ang dumadaloy na pera galing sa ibang bansa, malaki din. Kaya lang naibubuhos kung saan-saan na wala namang pakinabang sa atin. Pagkain, unang-una ito. Hanap buhay. Ito ang dapat nating tingnan. Yung ating disaster preparedness. Kasi talagang parating ito. Hindi lang tag-ulan, pati tag-init. Kung ang tag-init, tatamaan din ang ibang bansa. Kagaya ng India, Thailand, Burma, Vietnam, tsaka ibang bansa kung saan tayo nag-i-import ng bigas.
Ito dapat ang paghandaan ninyo. Nasa atin na ito mga kapatid kung tayo maniniwala sa mga taong ito. Pero kung ganito ang ating gobyerno na wala nang ginawa kung hindi yung pangangalkal na mga bagay na nangyari na in the past, tama na siguro ito. Umusad naman tayo. Ako hindi ko magustuhan. Bakit? Si Alice Go, halimbawa. Ano talaga ang goal nito? Kung halimbawa, mga makulong si Alice Go, sino ba maapektuhan? Ang maapektuhan, yung mga mayayaman at yung mga mahihirap, na iilan lang naman ito, hindi marami ito na nagtrabaho dyan sa Pogo. Pero ang buong Pilipinas, naghihintay kung ano ang gagawin ng mga taong ito upang ang ating bansa ay magiging self-sufficient. Hindi talaga magagawa ito. At tayo namang mga Pilipino, natutuwa tayo, nakikinig, at tayo ay pumapanig pa. Kung saan-saan tayo pumapanig, dahil nadadala ang ating mga isip, ang ating mga damdamin sa mga issues. Kawawa talaga tayo kung ganito tayo. Tayo ay dapat maghanda rin. Kasi ang mga taong ito, wala tayong maaasahan. Pagdating ng araw, pagka talagang mahirap, nagkandahirap na, magsialis lang ito ng bansa. Kaya kung tayo walang gagawin, kahit man lang sana sa pagpili ng tama, itong 2025 na election, kahit dun man lang pagpili ng tama, tapos sisisihin natin kung sino mga nakaupo dyan, para tayong tanga-tanga na pinaglalaruan na nga, nakikipaglaro pa. O di kaya, pinakamasahol, kumuha tayo ng mga martilyo o bato, pinukpok natin ang sarili nating mga ulo. Wala tayong mapapala talaga kung tayo ay patuloy lang na magkaganito. Sa bagay kung ayaw nyo talagang gawin din ang tama, dahil ako nga, meron akong maraming relatives. Ang iniisip na ang pamimigay sa 2025. Meron pang nagsabi, sayang yung anak ko na hindi na-register. Nag-18 years old nung last year, nakalimutan. 10,000 din yun. Tingnan ninyo ang kaisipan natin. Sa bagay, wala din kasi tayong mapili na matino. Kahit walang bigayan, wala ring matino. Pero at least man lang mga kapatid, wala tayong utang na loob. Wala tayong utang na loob sa mga taong ito. Wala tayong kinatatakutan na baka tayo ay balikan. Tingnan ninyo ha. Ang sabi nila sila ay mga public servant. Public servant, yun ang sinasabi niya habang papunta pa lang sa eleksyon. Nangangampanya pa lang. Ganito ang gawin namin para sa inyo. Mahal kayo namin. Ang ating bansa ay naghihirap. Ang pagdurusa. Ang daming sinasabi. Pagkatapos ng eleksyon, ang public servant, sino na? Tayo na. Tayo na ang public servant. Dahil ang mga taong ito, pag dumating sa ating bayan, natataranta tayo, maghahanda. Dahil darating si congressman, o kaya si governor, o di kaya si presidente, o sino man dyan. Nagkakandara pa tayo. Gusto natin silang pagsilbihan. Baligtad nga eh. Hindi ba talaga natin maisip ito? Na tayo ay mga pinaglalaruan lang natin ang ating mga sarili, na ginawa nating tanga-tanga ang ating mga sarili, na tayo ay tinitake advantage ng mga taong ito. Okay, sabihin ninyo, wala naman din tayong magawa mga kapatid eh. Kasi ganyan na talagang kalakaran. Ano ba magagawa natin? Oo, tama yan. Pero at least man lang, isa ka. Kagaya ko, isa ako sa mga hindi sumunod kung ano man yung parang nagiging kalakaran na. Ayaw kong sumunod nito. Kasi at least man lang pagdating ng araw, kaya kong magsalita na wala akong iisipin, na pagsabihan akong ipokrito, o di kaya meron akong nautangan ng loob na hindi ko siya masabihan. Yan lang naman ang importante.
Kaya itong mga taong nandito ngayon sa ating Senado, sa Kongreso, kasama na ito sa executive branch, tingnan ninyo ang mga mukha nito. Palipat-lipat papalit-palit. At yan ay talagang brand ng politika. Iyan ay kalakaran na rin. Wala tayong magawa dyan, mga kapatid. Yan talaga sila. Pero at least tayo makakagawa ng paraan, kagaya ng naisip natin ngayon. Kung i-take advantage kaya natin itong People's Initiative, na tayo naman ngayon ay gagawa ng isang committee kung saan, o isang organization, na tayo naman ang mag-counter-check nitong ating mga politicians. Kasi gawa ng mga batas, tayo pa ang nalalagay sa alanganin. Tingnan mo ang irony, Nakakatawa nga Ang sabi natin, ilagay natin sila para gumawa ng mga batas para sa ating kapakanan, ating kabutihan. Pero ang nangyari, pag gumawa ng batas, ay tayo is either i-regulate o talagang totally i-control. Tama ba yan? Linagay natin sila dyan para tayo ay proteksyonan. Pagkatapos, dahil may ilang tao lamang na naabuso o nalagay sa alanganin o may mga sitwasyon na naapektuhan, iilan lamang, tayong lahat ay mag-suffer. Dahil may gagawin silang mga batas na hindi talaga karapat-dapat na gawin, papasahin. Pero ginagawa nila ito at tayo ay nagsasuffer sa mga batas na ito. Di bali nang sila mag-suffer din, silang gumawa pero tayong hindi gumawa nito, bakit tayo sasama diyan? Isama. Ito ang mga bagay na dapat nating pag-isipan kasi papunta na ang eleksyon. At tayo na naman, gaya ng dati, gagapangin na naman hating gabi at tayo ay paamuyin. Pag madilim, paamuyin ng pera. Kahit walang ilaw, madilim, sa amoy pa lang, alam natin kung ito ba'y 500 or 1,000 or 100 pesos lang. Alam natin ito. Ngayon kung ganito pa rin tayo, na kahit sa amoy lang ng pera, tayo na-attract na, hindi pa lang sa mata, Wag na tayong magreklamo. Wag na tayong magsasalita na si ganito, si ganyan, ganito. Ang kinakabahala ako lang, kasi sa ngayon, wala na talaga tayong makitang masabi nating matino o mapagkatiwalaan. So, sino naman ang ating piliin ngayon? Kahit saan, wala kang mapipili. Siguro sabi nila yung lesser evil daw, kagaya ng sinabi ng aking kapatid noon. Si ano na lang, kuya, si ganito na lang ang iboto natin. Bakit siya naman? Lesser evil daw. Lesser evil nga, pero evil pa rin ito. Huwag nating piliin yung lesser evil. Papihira talaga tayo mga kuan. Sa bagay sa ibang bansa, ganun naman. Kaya lang ang isang nakita ko na merong katotohanang dapat magiging salamin natin, itong Amerika. Ang Amerika, alam nila, itong mga politiko ngayon ng Amerika, yung administration, itong Democrats, alam nila na pagka ang puti, yung kapareho nilang puti, ang kanilang asahan para sila ay makakuha ng boto, mahina ito. Kasi ang mga puti, merong wise decision, meron silang decision making ayon sa kanilang pag-evaluate. Hindi naman lahat ng puti, kasi ang mga puti din ngayon, nakurap na rin yung isip, yung kaisipan. Pero in general, ang mga puti ganyan. Anong ginawa ng mga ito? Inaamo, ginawang mga tuta, ginawang parang kawawa, at pinapanigan kung wari. Itong mga itim at itong mga Latino, mga Spanish-speaking na mga tao galing sa South America. Mexico, Venezuela, kung saan dyan. At hindi lang yan. Para dumami ang kanilang number ng mga voters, alam naman natin, pinapapasok nila na mga illegal na mga
immigrants. Pinapapasok nila ito. Dahil alam nila, ito alam nila na ang mga taong ito, mga gutom, gusto nilang makatikim ng masarap, gusto nilang makasinghot sa amoy ng medyo makapal-kapal na pera. Medyo lang. Ang pinakamakapal, kung sino man yung nasa political na party na nagiging administration. So ngayon, ano nangyari? Na ganyan. Dito makita natin na tayong mga Pilipino in general din ay parang mga Meksikano at mga itim. Mababa ang ating kaisipan. Mababa ang ating kaligayahan. Tayo ay lahat mga kurap sa totoo lang. Kasi kung ikay tatanggap ng ibibigay sa inyo, ano bang ibig sabihin yan? Kurap ka. Kurap na kurap. Sa bagay, kung hindi natin maintindihan ito, hindi natin makita, at ang ating kahirapan talaga lang ang ating iniisip, samantalang hindi naman din tayo nagsikap, wag na tayong magreklamo, ulitin ko. At hayaan na natin itong Pilipinas ay magiging kulelat sa lahat ng bansa. Huwag na tayong magreklamo. Huwag na rin tayong magreklamo kung halimbawa darating ang araw, liban sa kakulangan ng pagkain, pati na itong mga darating na mga disaster. Disaster kasi ang Pilipinas, ito lang ang bansa, isa sa mga kukunting bansa na palaging tinatamaan ng bagyo, milindol pa nga. Tingnan natin pagdating ng araw. Kasi pag tag-init, walang pagkain, walang matatanim kasi hindi handa ang ating gobyerno to support our farmers. Dapat sana itong tag-init, magagawa ng paraan makapagtanim para makapag-imbak ng pagkain para sa tag-ulan. Kung tayo ay nasa Amerika, yung mga countries na nag-i-snow, matagal na tayong patay. Kasi hindi naman tayo maghahanda sa winter. Hihintayin natin darating ang winter, doon pa lang tayo maghahanda, magkakandara pa kung anong gagawin. Ito ang ating kaugaliang Pilipino. Tingnan ninyo itong South America, yung mga Spanish-speaking countries, at itong mga ibang parte ng Africa. Tingnan ninyo ang mga buhay nito. Ganun din sila. Tayo ay natutuwa pag tayo ay nakakabit, meron tayong, para bang nasabi nating na-associate tayo ng isang politiko o isang mayaman o isang sabihin na lang natin tanyag na tao. Tuwang-tuwa tayo. Para bang idinidikit natin ang ating sarili, kinakabit ang ating sarili doon sa kanilang kasikatan, sa kanilang power. At tayo ay powerful na rin. Ganyan tayo. Nakakangiti ako mga kapatid. Natatawa kasi ako sa ating mga sarili. Ganito kasama ang ating kaisipan. So mga kalamidad, paano ngayon kung darating yung prediction nila na meron na namang pandemic na darating na mas matindi pa kaysa COVID-19? Kung ganito pa rin ang ating government, kung ganito pa rin ang ating mga branches ng government, walang ginagawa kung hindi ganyan ng ganyan lang. Wala tayong mapapala. Kahit na ikulong, patayin lang beses ito si Alice Go kung meron tayong death penalty. So what? Anong mangyari pagkatapos doon? Sino bang nawalan kung mawala ang pogo? Di yung mga mayayaman lang na nagsusugal. Yung mga mahihirap na ang itsura din, pera din, mukhang pera, alam ng may kalukuhan dyan, nagpupumilit pa rin. Tapos pagka naabuso, ayon, nagre-reklamo, inaabuso kami, alam nyo naman ganyan dyan eh, ba't kayo pumasok? Talagang sisisihin ko ang ating mga kapatid ng ganito. Kailangan kong magsalita ng ganito kasi ang palagi nating sinisisi, yung mga taong na nagsisikap sana para sa ating bansa. Masama ba ang pogo? Kayo, kung kayong huhusga, masama ba ang pogo? Ang pogo ay parang isang sandata. Sabihin na lang natin, kutsilyo, baril.
pwedeng gamitin sa mabuti, pwedeng rin gamitin sa masama. Nasa atin na ito. Kaya lang kung ang ating mentalidad, puro tayo naghahangad ng pera, ang mga politiko naghahangad ng pera, kaya protektado ang mga taong gumagawa ng mga ganitong illegal na activity sa ating bansa. Tayo na mga mahihirap, ganun din, naghahabol din tayo ng pera, quick money, yung easy money, mabilis, ay talagang ganun ang mangyari sa atin. Take advantage talaga tayo. Kaya huwag niyong sisihin si Digong. Si Digong ay naghahanap lamang ng paraan kung paano makapabilis na makakuha ng pera sa panahon niya. Kasi ayaw niyan din sigurong umutang ng umutang. Ang hirap magbayad. Ayaw din niyang magpasantay mga Pilipino. Ang mali lang niya, dapat nung pag-alis niya, hininto na niya ang pogo bago siya umalis. Dapat hininto na niya ito. Yun ang mali lang ni Digong. Kaya kung ano man ang kasalanan nagawa nito, pati na yung extrajudicial killing, kung totoo man ito, hayaan na natin ang ating judiciary. Pakiusap naman sana tayo sa ating mga politicians. Umusad naman tayo. Pinipigilan ang ating mga preparation sana. Kahit na wag na tayong umunlad muna, kahit preparations lang muna para sa ating nahaharap na pagdurusa, kahirapan. Mabuti kasi ang mga taong ito may mga pera na. Yung pera nating dinala na nila sa ibang bansa siguro, o kaya binili na nila ng mga property sa ibang bansa, sila ay siguro secured na. Tayo, ang ating mga anak, mga apo, maano ba natin, maatim ba nating tingnan na sila ay gugutumin o kaya magka-pinsala, mawala ng buhay dahil sa mga kalamidad o di ba itong pandemic na darating? Darating talaga ito kasi ito talaga yung mangyayari sa ating buong mundo ito na situation. Ito ang dapat pag-isipan natin. Wala man sigurong manonood masyado sa videong ito, pero ako'y naniniwala na ang spirit na iyong istinasaboy upang manggising ay makakarating din sa iba. Mga kapatid, ang ating kalagayan ngayon ay hindi talaga maayos. Maganda-ganda na sana sa panahon ni Duterte. Kaya lang meron talagang mga taong ayaw din. Ako kasi pag ako'y pinapipili, halimbawa, yung mga namatay, kung halimbawa pinatay talaga, sabihin na nating 90% kriminal, totoo, 10% ay hindi kriminal, okay na rin sa akin yun. Kasi sa mga ganitong programa, meron talagang mga inosenteng datamaan. Kahit saan. Wala tayong magagawa tungkol dito. Kaya, masabi ko na sa panahon ni Duterte, mas maganda ang kalagayan. Hindi ko lang alam kung binigyan pa siya ng another 6 years, kung magpapatuloy ba ito. Pero ang naranasan ko sa panahong yun, ibang-iba sa mga naranasan ko sa mga nakaraang mga presidente. Lalo na ang peace and order. Yung rampant ng drug use. Kasi sa aming bayan, sa Mindanao, malayo na nga yun, Umpisa na talaga, makikita mo. May mga nakausap ko dito sa Luzon, dito sa bandang Binondo, Old Manila. Ayun na naman, balik na eh. Kaya, kung ako'y pagpipiliin, mas gusto ko pa yung ganong klaseng, merong AJK, extrajudicial killing. Iilan lang naman ito, mga kapatid. Ikumpara mo sa buong bansa. Wala bang 1% ang mga taong ito? Tapos ito yung palaging sinisigaw nitong mga makakaliwa. At nakakalimutan nila ang buong Pilipinas kung ito ay tatamaan ng mga ganitong klaseng problema. I-eradicate mo ang isang bagay, paano mo gawin yun kung meron kang i-demolish? Kahit anong ingat mo, meron talagang magagawang niyan, pinsala.
At ito dapat ang maintindihan itong mga makakaliwang ito. Kaya lang ang mga taong ito may mga sariling agenda rin kasi. Meron din silang gustong mangyari na sa tingin nila, hindi para ito sa bayan. Ito ay para sa kanila. Kasi meron silang gustong ipasok na mga ideology, mga kaisipan, na sa tingin nila, daw magbabago. Meron bang magbabago? Itong klaseng situation ay paulit-ulit na lang ganito. Magmula pa noong unang-unang panahon. Ang pinaka-the best lang, ma-maintain lang sana sa status quo kung ano man yung maganda na. Huwag nang mag-experiment kasi. Experiment. Tingnan itong Amerika. Gumulo ang bunga buhay nila kasi dahil nag-i-experiment. Kaya mga kapatid, nasa inyo na, mahaba-haba na ito eh. Ang ating pagpili, nasa inyo na rin. Basta sinabi ko na. Kasi mga na rin kayo, kung gusto niyo paglaruan tayo, di okay lang din. Dusa tayong lahat. Tayo lang mga mahihirap, mga ordinaryong mga mamamayan. Pero sila, na nagkamal-kamal na ng maraming salapi, bye-bye Pilipinas, bye-bye mga mahihirap, bye-bye mga ordinaryong mamamayan ng Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat.